Ano pang hinihintay mo? Subscribe now and click the bell para updated ka sa mga latest Pinoy movies na handog ng Octo Arts Films.
Tingnan mo ang bangkay ng mga bata at matatanda na pinatay mo! Berdugo ka ng mga inosenteng tao! Berdugo ka! To! Oh, ano Dario? Nagusto mo ba yung bahay na napili ko? Okay Oh. Mukhang maganda. Halika sa loob, nandiyan yung may-ari. Tara. Sige! Mukhang may bagong lipas sa bahay ng mga liko. Magbayad pa tayo dyan. Eh di lalong magaling. May bago na naman tayong customer. Mabuti pa eh. Mag-inuman na lang tayo. Tayo naman do. Tara. Amang Kiko. Ito yung paunang bayad namin. Paano? Sige, kayo nang bahala rito, ha? O sige po. Salamat po. Sige. O sige, pasok nyo na yan. Tena, Iyakat muna natin tong anak mo. Umiiyak eh. iayos nyo na yan ha. Hayop ka! Tingnan mo ang bangkay ng mga bata at matatanda na pinatay mo! Berdugo ka ng mga inosenteng tao! Berdugo ka! To! Dario? Dario? Ano ba nangyayari sa'yo? Umuungol ka. Ano ba napapaginipan mo? Mula na madestino ka sa Bicol. Dihira ng gabing hindi ka na nanaginip ng ganyan. Mabuti pa nung galing ka sa Quezon at saka sa Northern Luzon. Okay pa yung sarili mo. Pero yung pagkakadestino mo sa Bicol, mukha yata napasama ah. Saan ka papunta? Sindahan, bibili ng sigarilyo. Gabi na. Tambori, kekit, demoya. Yeah! Tabo! Inom na lang tayo. Medyo matumal ang pasok ng pera sa sugalan natin ngayon eh. Eh, paano nga? Panayarid ng mga pulis. Pati mga taga rito, takot nang magsugal. Pati mga taga ibang bayo. Eh, ayaw nang dumayo rito sa pasugalan natin eh. Bago kasi yung chief of police eh. Papalapad ng papel kay mayor. Pasasama, pag tumagal, lalabas din ang tunay na kulay noon. Ube! Obe! Sayabit! Pabili nga ako ng sigarilyo. Ano sigarilyo? Philip. Tagay ka muna. Pasensya ka na pare.
Wala ako sa kondisyon eh. Kaya nga uminom ka para magkaroon ka ng kondisyon. Kung bago-bago mo pa lang dito, hihiyain mo pa ako. Hindi naman sa ganun. Sa ibang araw na lang tayo mag-inuman. Sige, tulog na ako eh. Di pa tutulogin kita. Putangin mo! Tao po. Tao po. Anong kailangan nila? Nandiyan ba asawa mo? Ah, teka, tatawagin ko. Dario? Dario? Bakit? May mga taong naghahanap sa'yo eh. Sino daw? Mukha yatang taga rito. Oo. Ano kailangan nyo? Pasensya ka na sa nangyari kagabi, ah. Medyo nabigla kami. Nakainom kasi. Tuloy kayo. Ah, o sige Dario. Ikaw nang bahala sa kanila. Kung yun ang dahilan na pinunta nyo rito, kalimutan nyo na yan. Meron pa kaming ibang sadya sa'yo, Sarge. Sabi kasi ni Mang Kiko, sarhento ka raw ng Marines. Alam mo, may pasugalan din sa paligid. Malakas, kumikita. Kaya lang, madalas ready ng parak eh. Baka naman pwede mo kami matulungan ng hindi na kami masyado kinukulit ng mga piguy na yun. Sa madaling salita, gusto nyong bigyan ko kayo ng proteksyon. Ganun ba? Parang ganon. Kami nang bahala sa inyo linggo-linggo. Pwera pang bonus at iba pa. Kung sakaling meron kayong special okasyon. Alam nyo, talaga malaking problema yung may pasugalan. Malaking kwarta involved dyan. Talagang hindi kayo titigilin ng mga pulis. Kaya nga kami na parito para humingi ng tulong sa'yo. Paano ko kayo tutulungan? Eh, illegal lang hinihin yung tulong. Kung ayaw yung tigilan, ilipat nyo na ibang lugar. Alam mo, Sarge, yung pasugalan na yan, nandito na yan bago pa kayo dumating. Hanggat maaari, ayoko magkaroon ng problema sa inyo. Bagong lipat ako rito. Natural, ako makikisama. Pero ilagay natin sa lugar. Sa akong alagad ng batas. Alam ko na may pasugalan dito eh. Hindi pa ako kikibo. Ang pangit yata isipin yun. Ngayon, para magkasundo tayo, magalangan tayo. Kung wala na kayo sasabihin, marami pa akong gagawin. Ayan. Talo ko kayong lahat. Kunin ko na ha. Wala, piskala. Sayang, hindi na puro na. Tayaan mo na lahat yan. Kung ganito ng ganito ang takbo ng negosyo natin, hindi magtatagal. Jackpot tayo.
Okay, Pedring, ha? Okay, nakakita kita. Sabi mo eh. Ano? Senyas mo, 300 eh. Kita ko yung nakinasindang pa yan. Ano? Sarge, baka gusto mong tumaya muna. Sensya na, may lakad pa ako eh. Hoy! Bastos ka! Kinakausap ka pa namin eh. Kung wala kang pantay, pwede na itong anak mo! Hintayin niyo ako. Babalik ako. Sarge! Hintay ka namin, ha? Isang soldado pa lang yan! May pambebot ka na super turon! Dario, pabayaan mo na sila. Baka pagkayasakan mga taga rito. Pag kinalaban mo sila. Hinahamon ako talaga ng mga lecheng yan. Biruin mo, alam na nila akong sundalo. Hinalok pa akong tumaya. Dario, bagong lipatan tayo dito, kailangan makisama tayo. Baka kung ano pang gawin nila sa atin. Sa akin! Sa ating anak! Pag nasa destino ka. Masakit sa loob ko. Pero pagbibigyan kita. Palalampasin ko ang mga katarantaduhan nila. Pero ang hindi ko masisiguro sa'yo, kung hanggang kailan ang pasensya ko. Oh, naniwala na kayo sa akin. Nagpapasiklab lang yung sarentong yon. Nagtatapang-tapanga pero wala na may boboga. Pare, huwag mong kalilimutan ang inabot natin sa tindahan nung gabing napaaway tayo sa kanya. Natural, lamang siya nun eh. Eh, lalakas na ng tama natin nun, nakatawma tayo eh. Di ba sabi, babalikan tayo? Kaso nga wala pa eh. Hindi bale, nandyan ang mga bata natin. Tsaka mga lasing tayo nun, hindi ba? Alam mo, ang inaalala ko, baka tumawag na reinforcement yun, di ba? Tapos, hinihintay niya yung mga kasama niyang sundalo bago tayo beltahan. Yari tayo niyan. Oo nga, no. Hindi ko naisip yun, ah. Baka naghihintay lang ng tiyempo para salakayin tayo rito. Pwedeng mangyari yun. Abay, may mga kargada lahat yun. Ako, salvage tayo ngayon. Oo nga, no. Ikaw naman, Adjus, sumakay ka na naman dito. Pinaglaro lang pala yung titokon to eh. Ikaw talaga, Mando. Kailan? Nagpanik ka na naman. Pambira naman ito, Lumi, naggugulo eh. Lume? Oh, sige na doon ka lamang sa labas. Maglaro tayong gira-girahan. Ha? Bang, bang! Bung, bung! Sige na. Ano ba ito mo? Ikaw, dito ito. Dali natin! Sige, sakal. Utangin na mo, may araw ka rin. Sakay na! Kapo, dalhin mo lahat ang mga ebidensya. Oh, dali, pasok. Sige, dali. Sige. Pasok. Ama ko. Oh, hindi ka kasama Ama dito. ko. Ama ko. Ano ka ba na? Ama ko. Dito ka, ama ko. Sige. Ha? Ano sabi mo, Mrs. Antonio? Oh, nasaan na pinamili mo? Ayaw naman bigyan naman Ponso eh. Tignan mo nga itong bata, umiiyak na. Wala na kasing gatas eh. Bakit? Nagbabayad naman tayo tuwing sweldo ko. Eh ano magagawa natin? Eh, ayaw magpautang eh.
Kunin mo nga. Tahan na. Oh, tutu, oh. Mang Ponso? Mang Ponso? Oh, Dario. Anong kailangan mo? Pakabigyan nyo nga ako ng gatas, kape, asukal at tatlong sardinas. Ay, Pakibilisan nyo lang ako, tagmamadali ako. sige, sandali lang. Pakisamahan na rin ang isang kain sigarilyo. Oo. Ito na ang binili mo. Pati sigarilyo. Salamat ho. Ang bayad. Hindi ho. Iiwan ko muna sa inyo to. Kapag nakabayad na ako, saka nyo soli sa akin. Oh. Huwag na lang, Dario. Dali mo na yan. Kailangan mo yan. Saka ka lang magbayad kung medyo kakaluwag-luwag ka na. Salamat ho. Oo. Sa mga pulis, yung mga bago at bata matatapang. Dahil nagpapasiklab. Kagaya rin sa military, yung mga bata ang mga idealist. Sugod na sugod sa laban. Dahil gusto nila magkaroon ng medalya. Para madali silang may promote. Kagaya niyang si Manahan. Tingnan niyo, batang-bata pa pero salento na. Ngayon, kung tapang at tapang din ang pag-uusapan, sindakan lamang yan. Siguro na unahan kayo ni Manahan. Kanya takot kayong lahat sa kanya. Sino ba naman ang hindi matatakot doon? Eh, nakabakal yun. At saka yung raid sa sugalan ang iniisip namin. Hindi na ngayon. Dahil ako ang kasangga nyo. Bago magkaroon ng raid, ititimbre ko sa inyo para wala na silang abutan. Ngayon, kung magkakaproblema kay Manahan, tawagin niyo lang ako kahit anong oras. Palulurin ko sa harapan niyo yan. Ayos! Matatapang na naman ang dating natin ito. Magputang ninyo! Sila kayo dyan! Wala ka nang tatakbuhan! Ibaba mo yung mga hawak mo! Hindi tayo magkatalo! Pero oras na hindi kayo malis! Magkakagera dito! Huwag mo kayo sabukan! Umalis na kayo! Sarili kong laban to! Hindi kami alis dito kung hindi ka namin kasama! Kahit bangkay mo! Sa 10 segundo! Pag hindi ka lumabas yan, papasukin ka namin! Pundot, mga sundalo ito.
unahan! Si Captain Sarili to! Alam ko ang nararamdaman mo! At alam ko rin ang pinaglalaban mo! Pero isipin mo rin, kapag nagkaroon ng putukan dito, maraming madadamay. Gusto mo ba maulit ang nangyari sa Bicol? Dario! Ibaba mo mga sandata mo! Tayong dalawa mag-usap! Akong bahala sa'yo! Jurisdiction ko ito, Kapitan. Sa akin siya dapat sumuko. Alam ko, Teniente. Sinisiguro ko lamang ligtas siya. Sa grupo ninyo. Baka isalvage siya. Sasagutin ko kanyang kaligtasan. Anong kaligtasan? Kayo ang ililigtas ko sa kanya. Ano pang ginagawa natin dito? Tara na, sipat na, kita nga. Magtiwala ka sa akin. Salamat, Teniente. Pwersa ng batas ang dala ko kanina, sir. Baka kako hindi maintindihan yun ng mga tao. Sarge, ang masama nito, baka matanim sa isip nila na dapat kang katakutan dahil sa nangyari. At isa pa, malaking sabit ang aabutin mo kung ang mga taong pinirwisyo mo ay magkaisang magdemanda. Sir, permission to leave, sir. Dario? Thank you, sir. Kung may bala kayo demanda si Dario, ikaw na lang, ha? Alam naman di tayo kikilos pagkatapos ng nangyari. Aba, kung ako tatanungin mo, mas gugustuhin ko pa magwalang kibo kaysa bagsakan ako ng granada habang natutulog ako. Baka paggising ko, nasa langit na ako, ha? Ulol, hindi ka tatanggapin doon. Dahil kung sa impyerno ka mapupunta, tiyak na magkikita kayo ni Dario ron. Napakagago talaga nito, oh. Ikaw talaga saya, bitch, kontrabida ka sa buhay ko palagi. Tama na yan, tama na yan. Mabuti siguro kausapin natin ng isa-isa mga taga rito para lalo pasamain si Dario. Pagkatapos magkaisa tayo, palayasin natin sila sa lugar na to. Eh paano kung hindi siya umalis? Bahala na. Oh, ito. Namili na ako. Bakit? May problema ba? Ang mga kapitbahay natin. At ang natang taong nakakausap ko. Ang sama ng mga sinasabi na tukol sa'yo. Dati raw tahimik ang lugar na ito.
Pero nung dumating tayo, naging magulo na. Huwag mo silang intindihin. Balang araw, maintindihan din nila tayo. Tsaka pagbalik ko, kakausapin ko sila. Pagbalik? Bakit? Madidistino ka na naman ba? Saan? Sa Mindanao. Siya nga pala, Sargento. Pagkatapos nitong mission natin, gusto ko sana ikaw ang magiging ninong ng anak ko. Pwede ba, pare? Okay, pare. Ikaw rin pala, Johnny. Gusto ko sana kayong dalawa ni Sargento ang magiging ninong ng anak ko. Aasahan ko kayo, pare, ha? Sir, imbitado ko rin kayo sa binyag ng anak ko, ha? Gusto ko nandun kayo. Okay? Aasahan ko kayo, ha? O, Belen. Ito ang binibili mo. Pagkilisan na lang ho. Pagdating na lang ni Dario ko, babayaran. Kailan naman dating niya? Hindi ko alam eh. Hindi ko alam kailan siya darating. Paano yan? Huwag po kayo mag-alala, Mang Ponso. Darating na ho yun. Mabuti nga huwag na siya umuwi dito. Buhat nang mawala ang asawa mo dito, biglang natahimik ang tunggalo. Dumami naman ho ang sugalan. Ano? Hindi naman dadami yan kung hindi ka gusto ng mga tao. At saka kinukonsinti ng mga ilang opisyal. Tsaka, bakit sila pipigilan? Kung diyan sila mabubuhay. Kinabubuhay?
at kinayayaman lamang ng iilan. Pero marami hong naghihirap dahil sugal. Bakit ikaw? Hindi ka nga nagsusugal. Pero bakit ang haba ng listahan ng utang mo dito? Bro. Sir, anong sabi ni General? Nakakahiya raw sa publiko. Lalo mawawalan sa atin ng respeto ang mamamayan. Biro nyo, pulis at militar, nagbarilan dahil sa isang babae lamang? Sir, hindi yung babaeng dahilan. Kung hindi ang sistema nila. Kahit ano pong dahilan, hindi dapat umabot sa ganun pangyayari. At ikaw, Dario, ang balita, ikaw raw ang unang nagpaputok. Yes, sir. Pero hindi ako unang bumunot ng baril. Ayaw na ni General maulit ang pangyayari. At dahil doon, buong team natin, ibabalik sa Manila. Pare, palitaw. Sa palagay mo kaya anong nangyari kay Dario sa Mindanao? Itakal na ngayon, patay na ngayon yun. Sayang. Alin ang sayang, pare? Yung asawa niya. Bakit? Bahalak mo rin ba ampunin yung watot niya? Laman tiyan din yun, pare. Oo nga, no? Hati tayo dyan, pare. Hati tayo, ha? At yung Dario niyan, hindi na dapat bumalik dito yan. Aba, malago na itong negosyo natin, ah. Malay nyo, baka pag bumalik dito, hagisa na naman ng granada yung bahay pasugalan natin. Hindi na pwede yun. Ilalaban ko na ng isang tirahan itong negosyo natin pag pinakailaman pa niya. Utang ina, pare. Nagdilang demonyo ka na naman. Ayan si Satanas dumating. Magiging impyerno na naman itong lugar natin. Magkano yun? 23.50. Oh, sinusukli. Salamat to. Sandali lang. Dario! Bilin? Nasaan na si baby? Nasa taas. Kamusta ka na? Mabuti. Tara. Umiyak si baby. Pabayaan mo na siya. Dario, baka magkasakit yun. Hindi. Dario, ano ka ba? Ito naman eh. Baka magkasakit yung bata. Mamaya na, tataan din yan. Ano ka ba, Dario?
Sa birthday ko, maganda ka. Gusto ko imbitahin ng mga kapitbahay natin. Gusto ko sila makasama. Nang malaman nila na hindi ako dapat katakutan. Ang nangyari nun, hinihingi lamang ng pagkakataon. Sisikapin ko hindi na maulit. Natatakot akong mabigo ka. Lalo lang sumama ang loob mo. Nung panong wala ka rito, tuwan-tuwa sila. Minarinig pa nga ako na ang iba'y nananalangin na mamatay ka sa labanan. Hindi lang isang beses. Marami. Masakit na masakit sa loob ko. Pabayaan mo sila. Kapag nakausap nila ako, maintindihan nila kalagayan ko. Sana nga. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday, Dario. Ito na pala eh. Okay, pare. Thank you, thank you. Sarap ang pulutan na ito. Oh, ano pare? Thank you. Oh, pare, sige. Sige, ano tayo? Oh, toast tayo, toast. Okay. Okay. Sige. Okay, toast tayo, toast. Okay. Okay, thank you sa inyo lahat. Din mo na. Iba na may pinagsamahan. Bro, nasa yung mga sinasabong kapitbahay mo? Wala pa nga eh. Dali lang ah. Sige, inom lang kayo bro. Bilen, gabi na. Bakit minsan sa mga kapitbahay natin na wala pang dumarating? Hindi kaya nakalimutan nila na ngayon ang birthday ko? Imposible yun. Niligo ko sila lahat kanina eh. Sabi ko pa nga, wag na wag silang hindi pumunta. Ay, nako, Dario. Ikaw nang bahala sa mga bisita mo, ha? Namimeron siya tong anak mo eh. Patutulugin ko na muna. Hmm? Sige. Sige. Ito talaga oh. Sandali lang ah. Sandali lang. Bro, palagi ko hindi na darating mga kapitbahay mo. Alam mo kasi, ang mga sibilan, andap sa ating mga sundalo. Kaya ako naganda at namimitan nitong birthday ko. Para magkaroon ako ng pagkakataon pagpapaliwanag sa kanila. Bro, kayo lang. May sikreto ba kayo, bro? Bro! Dario. Oh, hindi kayo dito dalawa, ha? May sikreto kayo. Ano ba yan? Kikita Tara. ba tayo yan, o ano? Mag-inom na lang tayo. Kasama tayo. Huwag mo nang intindihin yun. Bigyan mo bote si Dario. Bigyan mo bote. Barata, yung grande. Barata mo niya. Yeah. Iba dyan, bukar yan. Hindi ko mo ikaw may birthday. Bukar yan. Pagkasaya ito eh, hindi ka lang malungkot. Magandang gabi, Sarge. Uy, Adjo. Mabuti dumating ka. Tara, tuloy ka. Sayang naman ang handa mo. Baka isipin mo sa sinisnap namin ng birthday mo. Bro, si Adjo. Kapitbahay ko. Adjo, mga badi-badi kong sundalo. Kaya pala ayaw magsipon tayo mga tiga rito eh. Mga sundalo pala mga bisita mo. Bakit pare? Hindi naman kami masasamang tao ah. Wala naman ako sinasabing masasama kayo eh. Kaya lang, ayaw ng mga taga rito sa inyo mga sundalo. Dahil alam namin, matitigan lang kayo. Konting diferensya. Sinasalvage ng mga tao. Hindi ba? Tayo na pare, kaya muna tayo sa loob. Sandali lang. Nagpapaliwanag pa ako sa bisita mo. Hindi ba ganyan kayo? Lalo na pag nakainom kayo?
Putang ina nyo ah! Pare, ibang klase kami. Pangmalakihan kami. Hindi kami pumapatay ng isa o dalawang tao. Pangmaramihan kami yumare. Hindi kami panghudlom. Panggera kami. Mas lamang sa amin ang mamatay kesa makauwing buhay. Mas mabuti pang mamatay na kayo lahat! Dahil masyado kayo mga abusado! Tarantado ka, ha? Teka muna, pare. Teka muna. Sensya na kayo, nakainom lang to. Halika mo na, Adjo. Sandali lang! Ano? Bakit ba? Adjo, masyado na marami na inom mo. Mabuti pang muwi ka na. Sige na. Pambera ka, oh. Mangungambita ka, pagkatapos palalayasin mo ako. Sandali, inom pa ako eh. Ikaw ka muna, pare. Lasing ka na eh. Sino lasing? Ha? Tama na, Dario! Tama na! Ano ka ba? Putang... Tama na sabi! Leche kayo? Halika na nga sa loob! Hindi nyo ako kailangan. Hindi ko rin kayo kailangan. Putangin nyo lahat. Nagpapakataon na ako. Walang niya pa rin tingin sa akin. Dario, halika na sa loob! Dario, gusto mong baluto ko yung mga natirang pagkain? At ibigay sa mga kapitbahay? Huwag na. Total wala man tayong kwentang tao sa kanila eh. Kaya magmula ngayon, turing mo tayo na ng tao dito. Nandito ba naman, naalat pa rin ako, oh. Kailan ka naman sinuwerte? Kabuti pa yata, mag-inuman lang tayo, eh. Gumagabi, no? Diyan ka magaling. Imbudo ka rin naman, eh. Pero, Dongan, wala pang malita kay Dario, ah. Hindi pa siya kumikilos. Nainip na ako. Wala naman siya magagawa, eh. Ngayon pa siya puporma. Eh, para na tayo nakasandal sa pader sa dami ng koneksyon natin sa taas. Baka naman nagpapakabait na, ha? Kago ba siya? Ano siya? Siniswerte? Pagkatapos tayong guluhin dito eh. Hindot niya. Ops! Sa'yo. Oh, ano? Tapos na ba yan? Sandali na lang, matatapos na. Oh, ayan. Isabit mo na sa labas to. Ba, ayos ah. Okay. May bahay, ah. Oo, may bahay. Tamang bahay, ang bali. Merry Christmas, ang bali. Ang pag-ibig, ang bali. Ang dami pa din! Ay! Oh, ito lang kape. Matagal mo na hindi nilalabas yan, ha? Dario, kung ano man ang binabalak mo, pwede ba? Kalimutan mo na. Glenn!
Ano bang problema mo? Nililinis ko lang naman mga baril ko, ah. Alam ko lahat ang hinanakit mo. Alam ko rin na gusto mong pairalin ng batas sa lugar na ito. Pero hindi natutuwa ang lahat ng tao rito sa ginagawa mo. Nalalagay tuloy tayo sa alanganin eh. Hindi pa huli ang lahat. Dario, magbabagong taon na. Pwede na sigurong kalimutan ang lahat. Bilang simula ng panibagong buhay. Hirap na ang loob ko eh. Pwede kong palampasin ang lahat. Pero hindi ko malilimutan. Marunong din naman ako magpatawad eh. Kaya lang, hindi ibig sabihin na wala na silang kasalanan sa akin. Malaki bang kabawasan sa pagkalalaki mo kung hihilingin ko na sa iyo manggaling ang muling pagkikipagkapwa-tao? Ang pakikipagkapwa-tao ay hindi binabayaran. Ang mga kaibigan ay hindi binibili. Ang respeto ay kusang ibinibigay. Aalis na muna ako. Bibigay ko lang to kala Pedring. Mabuti naman nagbago na isip mo. O baka magpaabot ka na alas 12 din ha. Dahil saglit lang. Bibigay ko lang to. O sige. Bye-bye. Sige. Ay, may pagbibigyan ako. Sige na, mamaya na lang. Okay, sige. Sargento, mabuti na pasyal kayo. Si Mrs. Nasa bahay, nagluluto. Tuloy muna kayo. Salamat. Pedring, ikaw na muna ang bahala sa kanila at asikasuhin ko yung mga bisita sa loob, ha? Maiwan ko muna kayo. Oh, ba't nag-iisa ka lang? Hindi ba tatlong hari kayo? Pare, pagpasensya mo na to. Kalimutan na natin ang nakaraan. Bagong taon naman eh. Oh. Pwede ba? Tangin na ka rin, ano? Katapos mo kaming perwisyuhin, katapos mo kaming takutin, sasabihin mo, kalimutan na natin ang lahat porque bagong taon. Tangin na ka talaga, ano? Ang kapal din naman ng mukha mo. Pagkatapos mo akong gulpin at insultuhin sa harapan ng mga kasamahan mo, tapos sasabihin mong, tabla na tayo ngayon? Dut ka! Ang ama mo, ano? Pedring! 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 Tama na! Parang nilang awa! Ano ba? Parang nilang awa! Yan! Ano ba kayo? Pedring! Umuusok ang pit ng putang yan. Hoy, mga kasama! Mga tayo! Nakawala! Pinupitik! Dali kayo! Dali! Punta natin! Dali! Nakawala! Ayun! Ayun! Ayun!
Si Badong! Pedring! 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 Anak ko! Dunggalo Massacre. Ito ngayon ang mainit na balita sa mga pahayagan ngayon. Naririto ako sa bahay ng isa sa mga biktima ni Sergeant Dario Manahan. Mrs., anong masasabi ninyo sa nangyari sa inyong mister? Nagkaroon ng konting kasiyahan sa bahay. Pagkatapos ay dumating si Dario. Lasing. Hindi sila nagkaintindihan. Nagkaroon ng konting pagkatalo. Pagkatapos, may bigla na lang pinupok ng bote ng alak itong si Dario. Sa isasaksamahan ni Pedring. Biglang nagkagulo ang lahat. Umuwi itong si Dario. Pagkatapos ay sumugod ang grupo ni Pedring kina Dario. Para makahingi ng pakikipagkasundo. Alang-alang sa pagpalit ng taon. Pero bigla na lang lumabas si Dario. May dalang barel. At pinaputukan silang lahat. Hindi totoo yan! Hindi totoo ang sinasabi ng mga kamag-anak ng mga biktima. Masyado nila akong pinapasama. Maaring wala akong patawad sa mga kalaban. Pero mga rebelde yun. Hindi mga inosenteng tao. Kagabi ka pa rito. Iisa lang sinabi mo sa akin. Akala mo, mga rebelde sila. Ano ba talagang nangyari? Biglaan eh. Pati nga ako nagulat din. Di ko inaasahan na dumauwi ang pinag-usapan namin ni Belen. Mabigat to. Hindi ka pwede sumuko sa mga pulis. Kakatayin ka ron. Kakusapin ko si Captain Surilia. Huwag muna, bro. Palamigin na muna natin ang nangyari. Siya nga pala, bro. Ano yun? Pakipunta mo nga si Belen. Pati yung anak ko. Baka pinag-iinitan na sila. Huwag kang mag-alala. Akong bahala sa kanila. Huwag ka muna lalabas ng bahay. At nisilip sa bintana, huwag mong gagawin. Si Dario yun ah.
O, Johnny, Pinapasundo ka ni Dario. nasan siya? Ano nangyari sa kanya? Ligtas ba siya? Sige na, kunin mo na yung anak mo. Belen, Oh, alis muna ako. magtatagal ka ba? Depende sa lakad ko. Kung makikita ko agad si Merto, baka makauwi na maaga. Manghiram ako ng kotse. Baka naman siya ang masabit. Hindi naman siguro. Sanay sa lusutan yon. O sige, alis na ako. Huwag ka masyadong papagod ha. Ingat ka. Ikaw mag-ingat. Hmm. Bye. Bye. Mama, pwede mo bang magtanong? Saan ang bahay dito ni Mertong Taga? Bakit? Si Meron Tagaw ko anak mo, ma? Yun na nga. Doon mo siya nakatira. Doon. Oh, lumikulang mo kayo dyan. Salamat ah. Aging Dr. Jose Santos. Dr. Jose Santos. Telephone call for Dr. Jose Santos. Aging Dr. Feliciano, please proceed to the OR. Saan siya dinala? Dito. Maawa ka sa akin, ang huling salita ni Greg bago siya ulit barilin ni Sergeant Dario Manahan. Isa na namang walang kakwenta-kwentang pagpatay. Kailan kaya matatapos ito? Kailan kaya mahuhuli si Dario Manahan? Ang hirap mong umintindi. Sinabi ko na sa'yo. Nabigla ako. Naguguluhan ako. Hindi ko sinasadya. Hindi sinasadya. Sabi sa TV, kitang-kita ng mga nakasaksi. Bagsak na yung tao eh. Pinagpapabaril mo pa? Nawala ako sa sarili ko.
Hindi ko talaga alam kung ano nangyari. May ilang paliwanag! Dario, nung makapatay ka ng maraming tao sa Tunggalo, naintindihan ko kung anong nangyari sa'yo noon. Kaya naman sa pagtatago mong to, kasama mo ko. Pero ngayon, nag-iisang palaisipan ka sa akin. Kung bakit ka nagkakaganyan? Ano ba nangyayari sa'yo? Pakiramdam ko hindi ka na ang dating Sargento Dario Manana na kilala ko. Bayani. Isang matapang. Mabuting ama. Mapagmahal na asawa. Alam mo, tingin ko sa'yo ngayon, berdugo pumapatay! Sige! Patay mo ako! Ano pinitay mo? Patay mo ako! Isang mo lang ang mga tao pinatay mo! Patay mo ako! Sige! Patay mo na ako! Ano ba kinitay mo? Dario! 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 Tuloy ka! Mang Merto, yung kotse niyo ba lagi nasa kondisyon? Ba, oo. Lagi nasa kondisyon yun. Teka muna. Bakit ba? Hiramin ko muna. Bala ko sanang lumipat na ibang mga pagtataguan eh. Bakit? Okay naman dito ah. Mahirap na. Baka mamaya matsyempo ka pa sa labas. Maigi na yung palipat-lipat ng lugar. Hindi kita mapigil. Ikaw ang bahala. Oh, pag-ingatan mo lang. At mag-ingat ka rin. Salamat ah. Dario, diyan ka muna. Pupunta muna ako sa shop. Marami pa akong ginagawa eh. Sige. Sige. Salamat ulit ah. Wala yun, Dario. Belen, ano nangyari sa'yo? Dario, Dadalhin kita sa ospital. huminga. Tara. Ito ba o nang atake nyo? Oo, pero madalas na ako makaramdam ng pananakit ng dibdib eh. Nahirapan na akong huminga. Kung gano'n kailangan nyo ng konting pahinga. At kung maaari, iwasan nyo ang magalit, sumama ang loob, at labis na pagpapagod. Yan. Narinig mo sinabi ni Doc. Huwag ka magagalit at huwag ka magpapagod. Relax ka lang. Doc, gaano ako katagal dito? Hindi natin matitiyak. Oobserbahan ka muna. At kung okay ka na, pauwiin kita. Huwag kang magmadali. Naaalala ko kasi si baby eh. Huwag mo intindihin si baby. Nanay yung bahala doon. Paano? Maiwan ko muna kayo. Bakit, Doc? Ano pangalan ng pasyente? Belen Manahan ho? Sabi ko na eh. Huwag mo nang ituloy ang binabalak mo. May disgrasya ka. Sayang ka. Sa pagkakatanda ko, nag-umpisa yan sa isang operasyon namin sa Bicol. Lagi niyang binabanggit sa akin. Binabagabag raw siya ng kanyang konsensya. Dahil sa pagkakapatay niya sa mga inosenteng tao
na hindi naman niya sinasadya. Lalong-lalo ng mga bata at matatanda. Naalala raw niya ang kanyang anak at mga magulang. Mula nun, nagbawang kilos niya. Naging mabait siya, malamig. Pero madaling magalit. Mixi ang pasensya. Nadagdagan yun nung madestino sa Mindanao. Na kung saan kitang-kitang niya napatay kanyang matalik na kaibigan sa pagtatangkang iligtas siya. Masakit para sa kanya yun. Hindi niya raw makakalimutan habang buhay. At maaaring nagkaroon sa kanya ng masamang psychological effect ang nangyari. Posible. At hindi lang siguro sa kanya pwede mangyari yun. Maaaring sa iba rin. Ang makita mo, ang malagim na kamatayan ng matalik mong kaibigan. Malagim? Sa amin, karaniwan na rin tinatamaan ng bala. Sharpnel, at kung ano pang pangsabog. Pero hindi ganun nangyari sa kaibigan ni Sergeant Manahan. Kitang-kita niyang tagpasin ng rebelde ang ulo ng kanyang kaibigan. Ang masakit nun, sa kanya pa tumilapan ng ulo. Kaya pala nakagawa siya ng ganung actuations. Hello? Ikaw ba ang reporter na laging kumukuha ng balita tungkol sa Donggalo? Sino to? Hindi mo pa sinasagot ang tanong ko. Hindi mo pa rin sinasagot ang tanong ko. Sino ka? Ako si Manahan. Sergeant Dario Manahan. Gusto kita makita. Gusto kita makausap ng personal. Saan? Kailan? Hihintayin kita. Pero tandaan mo ang billing ko. Ikaw lang dapat ang makaalam nito. Kung hindi, malilate ka. Tao po? Tao po? Naniniguro lang ako na wala kang kasama. Huwag kang mag-alala. Sinunod ko lahat ng bilin mo. Di ka ba natatakot na baka raping kita? Sanay na ako sa trabahong ito. Tsaka alam ko naman na ang tao, kahit gaano pa kasama, ay may natitira pa rin kabutihan kahit kaunti. Pero karamihan ng binabalita mo tungkol sa akin ay walang katotohanan. Ibinabalita ko lang ang sinasabi ng mga taga-Donggalo tungkol sa'yo. Pagkakataon mo naman ngayon na iparating sa publiko ang panig mo. Pagkatapos mong durugin ng pangalan ko, sino bang maniniwala sa akin? Anong ibig mo sabihin? Alam mo, malaki ang hinanakit naming mga sundalo sa inyong mga media. Masyado kayong bias. Wala kayong nakikita, kundi ang pagkakamali namin. Kapag kami nakakapatay ng rebelde, sinasabi nyo, bina-violate namin ang human rights. Pero kapag kami ang namamatayan, o kami ang pinapatay, okay lang. Anong tingin nyo sa amin? Hayop? Animal? Tao din kami tulad nyo. Saan kami lalagay? Akala ko ba kaya mo ako pinapunta rito para ipaliwanag ang panig mo? Pero yung pala,
Puro sentimiento yung mga sundalo maririnig ko. Sensya ka na. Dadala lang ako na nakit ko. Ang totoo, gusto ko humingi ng tulong sa'yo. Ba't yun ang pagkakatingin mo sa akin? Wala naman. Naisip ko lang na mali pala ang pagkakakilala ko sa'yo. Mabait ka pala. Siya nga pala. Salamat sa pagkakadala mo ng bata dito, ha? Wala yun. Pero kailangan, ako rin na maghatid sa kanya. Inaalala ko kasi, baka pag inihatid mo siya at matsyempohan ka, baka pati bata madamay. Cargo di konsensya ko pa. Kailan kaya alis? Merto, may mahanap sa'yo. Bakit? May mahanap sa'yo. Kayo pala. At tuloy kayo. Ako ba si Merto? Ako nga ho. Bakit ho? May pagagawa ho ba kay sir? Imbitahan ka sana namin eh. Yun lang pala sir eh. Okay lang. Bakit? Birthday ba nyo? Hindi, mga pulis kami. Imbitahan ka namin sa presinto. Pulis? Nako, sir. Pasensya na ho kayo, sir. Ang dami kong ginagawa eh. Saka hindi lang ho yun. May hangover pa ho akong hanggang ngayon eh. Saka lang ho, ha? Ay, inokon mo kami? Ha? Bakit ho? Pulis brutality yung ginagawa niyo sa akin, ha? Bakit? May warrant of arrest ba kayo para pagsama niyo ako sa headquarters? Kailangan mo ng warrant of arrest. Dapat. Ano kala mo sa akin, eh? Sige! Kailangan pa ng warrant of arrest? Yan ba sasakyan? Aray ko! Sakay na. Dario? 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 Oh, gabing-gabi na. Napasugod ka. Naalala ko kasi na wala kang pagkain bago kami umalis ni Baby. Kaya ito, pinagdalan kita. Pero huwag ka mag-alala, aalis din ako. Oh, sige ah. Salamat, ha. Oo, Teka muna. Iatid na kita. Mag-ibis lang ako. sige. Sige. Tayo na. Leche ka, inudas mo ko! Ano bang hinudas ang sinasabi mo?
Tingnan mo! Gusto mong patayin kita? Hindi totoo yung sinasabi mo. Patay mo ako kung gusto mo, pero hindi ko magagawa sa'yo yun. Bayan! Halika na! Umuulan na! Basang-basa ka na, baka magkasakit ka niyan. Pumasok ka na rito! Siya nga pala. Pasensya ka na sa nangyari kanina. Napagdudahan kita. Wala yun. Huwag mong intindihin yun. Basang-basa ka. Okay lang. Mas maganda ka kung wala ka nito. Ba, gising ka na pala. Oo, kanina pa. Matagal pa ba yan? Sandali lang to. Baka itigilan naman tayo niyan. Hindi na naman siguro. Nag-overheat lang kagabi kaya tayo tinirik.
Subukan natin. Okay na? Ano ginagawa mo rito? Gutom. Kain. Nagugutom ka. Maghanap ka dyan. Papatay ka ng ginagawa mong yan eh. Bigyan na lang kita ng paborito mong prutas at pagkain. Eh, bakit ganyan ang ayos mo? Ano nga pala sabi sa'yo ng doktor? Hindi mo pa sinasagot yung tanong ko. Bakit ganyan ang ayos mo? Gusto ko pa mabuhay, Belen. Gusto ko pa makita lumaki ang ating anak. Dario, bakit dumarating sa buhay natin to? Ewan ko, Belen. Ayoko na mag-isip. Tinatanggap ko na lang bawat pangyayaring dumarating sa buhay ko. Hindi ko alam kung hanggang kailan ko maiwasan ng panganib at kamatayan. Siguro, sa dami-daming labanan dinanas ko, hindi ko na alam ang pakikipagkapwa-tao. Ang hinanakit ko lang, hindi nila ako binigyan ng pagkakataong magbago. Maging mabuting kaibigan. At ang masakit, naulog na raw ako. Naulog na ba ako? Sira ba ulo ko? Hindi. 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 Huwag mo silang intindihin. Ang mahalaga ay magkasama tayo. Alis na ako. Kailan ka babalik? Ewan ko. Ikaw lang. Babalikan kita.
Hindi naman ako lalaban eh. Alam ko matatapang kayo. Magagaling bumarel. Pero wag niyo akong biglain. Baka mga tingin kamay ko eh. Gusto ito. Wag! Maawa ka sa akin, marami kong anak. Wag akong kausapin. Sila. Naku! Huwag kayo magpaputok! Mabanihin ba rin yun? Walang magkakaputok. Baba. Mauna ka. Huwag kayo magpaputok. Wag! Pakawala mo na ako. Maawa ka sa pamilya ko. Parang awa mo na. Sir, ano gagawin mo sa akin? Bitaw mo na yung tali. Natatanggay ako niyan eh. Relax ka lang, Doc. Akong bahala sa'yo. Ano gagawin mo? Pag wala mo na ako, maawa ka sa akin. Baka sumabog to eh. Teniente! Salamat. Ay, Diyos ko po! Ay, ay, naku! Oh, kanina ka pa ba? Kararating lang. Siya nga pala, si Jessa. Ang reporter na banat ng banat sa akin sa TV. Hi. Bro, isang inosenteng tao na patay. Ang mga grupo nag-aanap sa'yo. Nakakala ikaw yun. Ganun katindi ang ambisyon nila para mapatay ka. Delikado ka rito. Kaya huwag ka munang gumala ng Maynila. Bro, bakit hindi mo pa ako diretsuhin? Ang sabihin mo, natatakot ka na madali ako, nakasama ka. Nakalimutan mo na yata ang pinagsamahan natin. Huwag mo sabihin, natutuwag ka. Bro, hindi naman sa ganun. Ikakasal na ako. On the way na yung babae. Buntis siya. Kawawa naman kapag natsyempohan tayo. Hindi pa kami kinakasal. Byuda na siya. Hindi ako kasing tapang mo. Para iwanan si Belen at ang iyong anak at pumunta sa laban. Pero tungkulin natin yon. Pero sa kasong ito, hindi tungkulin na napapaloob kung hindi hangaring mabuhay. Kung sa labanan, maliit ang tsansa natin makaligtas. Bakit hindi natin hangaring mabuhay? Wala bang halaga sa si Belen? Sa iyong anak? Sa magiging anak mo pa? Wala ba silang halaga sa'yo? Bro,
Hindi sa lahat ng pagkakataon ay pwede kang magtago. Hanggat hindi pa dumarating ang oras mo, magbago ka na. May oras ka pa eh. Kaibigan kita. Ayoko mabasa sa dyaryo na patay ka na. At mapanood sa TV na tinagdad ka ng bala. Tama si Johnny, Dario. May mga panahong dumarating sa isang tao ang hindi mo inaasahan. At ang panahong yun ang dapat mong unahan. Good evening, sir. Routine check-up lang po ito. Okay. Pare, checkpoint. Mabuti pa kaya, buwelta mo na lang. Huwag kang mag-alala. Akong bahala dyan. Sino bang in charge dito? Yung nasa kit. Salamat. Sarge, ang taong kasama ko, huli ko. Dadalhin ko siya kay Captain Sorilla. Doon ko siya to turn over. Anong pakialam ko? Ang order sa akin, hulihin si Sargento Manahan. Nasa akin na nga siya eh. Pareho tayong otoridad. Bakit mo pa siya kukunin? Eh, yun ang order sa akin eh. Kapag nagpumilit kayo, magkakamatayan tayo. Ganun ba? Sige, kunin nyo! Ang hirap ng pakiusapan eh, ha?
Dario?